screen. Kaya ano na natin, nilagyan na natin ng pinsa sa gitna. Piece. Ito, kasi ito ng 120 eggs. Dami pa guys, oh. Hindi pa natapos, oh. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Leo Sungkip, Itik Farming Davao. I need this big incubator. Look at this guys. It's huge. Huge. Okay. How to make an incubator, the model. No? Ginawa natin to para simply at the same time nakatipid tayo at hindi na tayo mapamahal sa mga materialis, no? So yan guys, as you can see, pasok kayo sa aking incubator. Yan. Dito yung aking lagyan na ng water. Tapos nilagyan po natin ng tela at tsaka yung foam po dito, foam. So nakamade na to. Ang hangin from there papasok siya dito sa loob at saka siya tatama dito hanggang i-distribute niya, iikot siya dito sa loob ng incubator. Ayan, so ito na ang ating new model incubator for duck. This is dual purpose, no? It's pwedeng pang balot and pwede ding pang hatching, no? Hatching. Okay, so dito na po, tuturo ko po sa inyo. Ito na yung pangalawang episode na ginawa namin. Ito na, at least it's done, it's finished already. Tapos na po. Right? Okay. So, ito na. Dalawang tray ang papasok natin like this. Ako na dito. Sa doon. At syempre may isa din dito sa taas. Dalawa po yan. Dalawa. Itong panghuli po yung ito yung old egg tray natin. Maganda siya kasi makapal yung screen na ginamit natin, no? Mas makapal. Ito yung sakto. Kaya lang ang per meter nito, the price is dito sa Pinas is only 290 per meter, peso in peso. This screen, okay, nakatiso, so thick, no? So makapal. Sa doon sa sulok, sa loob, at isa din dito. And compare this, the other one that I made before, a week before, gumawa kami ng bagong egg tray. Ito na, medyo manipis lang kaya nilagyan po namin ng support. This one, stick. Yan, tapos may ipit dito. At yan, ako po ang nagpanday dito. At tinulungan din ako ni yung pamangkin ko dito. Dito po siya. Ganun. Malaki ito guys, oh. Dalawang plywood to.
Yan o, pagpapasok tayo, hindi na tayo makikita dito. Yan o. Malaki. Sobrang laki. Tapos ang space dito is 4 inches. Kabilaan, 4 inches lahat ng clearance dito. 4 inches po. Tamang-tama po sa air ventilation o air wave doon sa loob. Yan yung pinakamaganda. Hindi po ako nagsasuggest na kung gumawa kayo ng incubator kung nakadikit dito. Huwag niyong idikit dito po yung itong relay. Okay? Madami pong nagbibinta ng incubator ngayon. Yung mga mumurahin, no? Yung baguhan pa lang. Hindi naman tayo nagsisira na sa kanila. Pero, I would suggest po kung pag gumawa na kayo ng incubator, lubos-lubosin nyo na, kailangan talaga maganda yung clearance. 4 talaga dito. Hindi, huwag nyo idikit itong relay. Okay? At sa kanila, sa ilalim yung blower, yung exhaust fan, o sa iba naman sa taas. Mahirap din eh, hindi talaga makaikot ang hangin. Unlike this, okay, dito lahat, may harang dito ng konti, plywood para yung hangin from here, the air from here, pag soyo, pagkahigop niya ng ganon, okay, pa-push niya dun pa loob, napapasok dun sa loob. Yun yung sa akin lang po, tapos tatamaan niya yung bulb. Yan yung bulb na yan. Tatamaan niya ito yan. Okay, tuloy tayo ha. So, by the way, nagastos natin dito na ito, umabot na ng pag hindi natin isama yung labor, nasa 35 to 45,000 in peso. Yon. By the way guys, ang standard talaga pag kaya magpagawa ng incubator is 65% sa labor, cost of labor, not include the materials. That's only labor of the skill man. So yan po. Kaya lang, kung mas maganda, kayo na po ang gumawa. Okay? Para hindi po tayo mapamahal ng budget. So at least tapos na po. Abangan nyo ito, mga kaibigan. Abangan nyo po itong ating i-vlog na mga itlog, tapos abangan natin yung result na kung marami ba ang mapisa nito, no? Kung marami ba ang mapisa. Of course, marami man talaga, no? At siyempre, ang gusto mag-hatching tutorial program dyan, open pa rin tayo, no? Wala pong, walang limit po kung sinong gusto mag-avail ng ating hatching tutorial program. Tawag lang po kayo sa ating number. Yan, ipa-flash natin po yan sa ating screen. Ano? Dalawa na. Kaya lang, pag manual, pag ito ganito kalaki, medyo kung pagpuno na, mahirap talaga pag ihalo, mix. Okay? Kasi bubunutin mo pa to, tsaka mo bubunutin naman yung isa, medyo mahirap trabahoso, no? It's laborious compare sa yung automatic. Kung balot purposes, automatic, so mas better, mas maganda yun.
Wow, ganda no? Ito, lagyan po namin dito ng, iwan ko lang po kung gagana ito pag hindi ito siya kasi sobrang nipis po ng screen. Ang ginamit po namin ngayon, it's only 65 ang meter. This one, the screen. Tapos coated ng PVC. Shout out po pala sa mga naka-enroll sa ating tutorial program. Sir Boy Mantuhak sa Cebu. Sa Cebu, si Mildred Cabilan dyan sa Cebu. Okay. Si Melanie Bautista sa Bahrain. Ang itikan po niya nandito sa Sinuluan, Laguna. Shout out po. At marami pang gustong mag-enroll, expected this month, no? O next month. Maraming gustong magpapisa. Yan ang advantage po. Kasi para kung kayong nag-franchise ng ating kaalaman, no? Alam niyo po bakit naisip ko to tutorial program. Hindi po kasi lahat ng lugar na kaya nating masuplayan ng itik. Okay? Number 1 doon, malayo tayo sa inyo. Nandito tayo sa Davao. And yes, maganda yung mag-itikan at siyempre mas maganda din po yung maka-enroll kayo. Alam niyo po bakit? Isa po kayo sa aking mapopromote po, no? Kung dami po nating nag-order, marami po nag-order talaga ng itik. Kaya lang hindi natin kayang i-serve. Pero pag enroll ho kayo, maging marketing arm nyo po ako. Ipopost ko po yung backlinks nyo nandyan sa lugar nyo kung kaya natin i-serve. Yun yung advantage sa hatching tutorial program. So at least, no, mabigyan ko po kayo ng priority. Okay, anytime 24/7 ma-monitor po natin yung pagkapisa. Oo. Yun yung advantage po. Yan. Marami, oh. Marami ito guys. Tapos may sariling switch to. Ano nyo po on natin to. See? So yung hangin from here ikot siya pupunta dun. So di ba? Tapos may tubig dun sa loob. Tapos ito pa, may switch pa. So lahat ng nandun itlog. Ay, ito pa maganda. Meron din akong ventilation diyan. Makikita ko sa inyo mamaya. Nagbutas po kami dun sa gilid. Natasan po namin ng para at least pag mainit na masyado yung itlog, kasi bantayan talaga dito guys pagka 19 days old na, no? Pag 19 days old na ang edad ng na-incubate natin na itlog, ayun ang pinakamainit kasi dyan na nagde-develop yung kanilang balahibo, no? Yung sa feeder nila. So kaya mainit na. Buhay na yan siya. In short, buhay na po yung sisil. So, okay. Sana po nagustuhan nyo ang ating vlog today. And God bless po. Ingat po kayo sa ang sulok po kayo sa digdig, no? Salamat po sa palagi nyong pagsuporta sa akin, no? Sa ating YouTube channel. Ito para sa inyo lahat. Para po magkasama tayo dito sa pagpa-farming, lalo na sa mga itikan, no? Sa mga industry ganito po. And this is me once again, Leo Songkip from Davao City.
Bye-bye. God bless po. Oh, Jesus. Para sa iyo to. Merry Ay. Christmas. Oh. Daghang yung Thank salamat you. sa iyong Thank you. piniskuhan sa Ano makamuli? Nara na balay na mo dahil ng boundary ng mabuhay o kanang luwer ako. Kanang naikuhanda nang ibutang ako kuhan. Luwer ako na... Luwer ako po, Simento. barangay mabuhay. Oo. Oo. Tubig. Nara na- Nagay tubig. Nagay tubig. Ano naman yan, no? Oo, Tubig. doon. Pangayon ko na Oh. isa. Tunga ta ha. Hmm. Okay na ba si mo ha? Ako rin mo pwede gamit ani. Yeah. Para kuan. Asa man imo ang pila edad nimo? 81. Sus tagsik pa gyud no. Saludo jud ko ani mga kining saludo po ako sa iyo. Oh. Oo. Maraming salamat po. Kuhan mo lang. Ikan sa nagmagigit. Parang pabasak ng midri. Ah. Pagbalik sa iyo tayo sa aking gagaw. Mm. Ang unang kukuha siya. Nagsunod. Karon. Sige, sige. Sige dong ha. So Merry Christmas. Thank you kayo. Sige. Thank you. Bye-bye. Thank you guys. So bigay tayo ng konting konting pang lunch time. Sige, let's go.